Hello po sa inyo. I hope you are doing well. So this is your daily gabay po at bawat zodiac sign po ay may kanya-kanyang reading. Pakihanap na lang po ng inyong zodiac sign sa timestamps po below the video para maka-shortcut na kayo at makadiretso na po kayo sa reading ng sign ninyo. Thank you po. Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, yung ay nalaglag. Sandali lang po. So, yung first message po ninyo, we have the inner worlds, no? Sabi dito, the external world is a reflection of your inner worlds. So, ano yan, paalala po yan sa inyo. That is a reminder na kung ano yung nakikita ninyo sa inyong 3D reality, yun yung minsan naging laman ng isip ninyo, no? Kasi 'di ba, kung ano yung naiisip natin, ano yung nasa thoughts natin, yun ay nagta-translate into our feelings and emotions at yun ang nagiging actions natin which also manifest in our 3D reality. Your next message is channel. You are a channel through which healing energy reaches the world. Ayan. So, magiging channel kayo or daan ng divine universe para siya ay makapagparating ng kanyang mga healing energy sa mundo, sa mga tao. Kaya siguro ang iba din sa inyo, you are aware of you are a healer. Maaring aware na ang iba sa inyo dito na meron kayong tinataglay na kapangyarihan para makapanggamot, no, in any way sa mga tao. So, your next message is surrender. Surrender your need to control the outcome. Just be with life in the present moment. Okay? Wag na tayong magpumilit, no? Or wag na natin ipagpilitan kung ano man yung gusto natin maging resulta ng mga ginagawa natin. Kasi feeling ko rito, you've done a lot of effort already para maipush, no, kung ano man yung gusto ninyong maging resulta ng inyong mga ginagawa. But maybe nothing is happening, nothing is working out the way you want it to work out, no? Kaya, ano lang ito, no, paalala ito sa inyo na i-surrender mo na yan sa universe. Lift it all up to God na at hayaan mo na lang na destiny ang mag-unfold, no, on its at its own pace. Huwag na nating ipagpilitan kung ano yung gusto natin, 'di ba? Kasi maaaring you've done enough already. Pero mas lalo na siguro itong nabubulilyaso, mas lalo lang nagtatagal, mas lalo lang nasisira, yung ganun pa, no? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap, no, for Aries. We have 5 of emotions. Ayan. So, mayroon kayong pinanghihinayangan, mayroon kayong ikinalulungkot at pinanghihinayangan dito, Aries. Maaaring meron kang gustong mangyari dito, or maybe you've been expecting something pero hindi nag-materialize yun. Kaya parang naging ice cold, no, yung puso ninyo sa ngayon na parang nagiging bato ngayon, no, yung damdamin ninyo dahil sa mga regrets, no, na naramdaman ninyo. But always remember, no, Aries, na kung ang isang bagay ay hindi ukol, talagang hindi bubukol, hindi ba? Kaya kung hindi yung parte ng divine plan para sa'yo, it's not going to happen. Or kung hindi man kung ang isang bagay ay sadyang hindi makakabuti sa'yo, hindi at hindi yan ibibigay sa'yo. 'Di ba? Kasi God will not allow you to be in a situation na hindi ka magiging masaya, hindi magiging maganda ang kalagayan mo. Okay? So we have a hanged muse. It's time for you to take a break. No, it's about time na for you to do some kind of reflection. It's time for you to do some kind of introspection, no? At para makita mo yung ibang
ibang pamamaraan na pwede ninyong gamitin sa inyong mga ginagawa, or maybe there are other things that you need to focus on sa ngayon rather than kung ano yung pinagkakaabalahan mo sa ngayon. Okay? So, what else? We have death. Wow. So, this is very powerful change na mangyayari. No? And this is something that you are going to do yourself. You know, meron ka sigurong magiging realizations dito, Aries, na it's about time na. No? It's about time na para baguhin ang ilang sitwasyon sa buhay mo. Maybe you are going to realize now na it's about time na to um, to cut off the cords between you and whatever this is na hindi naman nagdudulot ng magandang epekto na sa buhay ninyo. So you are ready to change the course of your life. You're ready to let go of something na it doesn't deserve your time, effort, and energy na. At handa ka nang tapusin ito, putulin na to sa buhay ninyo para makapag-welcome na kayo ng something better na mas makakatulong sa iyo. No? So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So we have release anything that keeps you from your path of authenticity. And it's time to let go of something, no? Something na hindi naman naka-align na sa values mo, something na hindi na naka-align doon sa kung ano yung mga goals mo, or kung ano yung pinaniniwalaan ninyo. So it's about time na to let that go. Kasi parang hindi na to in sync, no, sa takbo ng isip at ng damdamin ninyo. Kung ano man yan, kayo lang ang tanging nakakaalam kung ano mga bagay na yan, no? So, but this is a reminder for you na let go mo na yon. Magnificence, you are amazing, you are magnificent and unique, but most importantly, you are enough. Okay? So, beautiful reminder ito sa inyo, Taurus, na you are amazing. Okay? Magnificent and unique. Kaya wag mong isipin na you are lesser of a person compared to other people. Wag mong isipin na hindi mo kayang mapagtagumpayan kung ano man yung minimithi mo. Wag mong isipin, no, na you are just like that. Diba? Kasi wag mong maliitin ang inyong sarili. Lahat tayo, we all have talents, skills, and gifts. We all are gifted, no? With something na magagamit natin para tayo ay magtagumpay, para tayo ay para ma-carry out natin yung mga goals natin, mga dreams natin, yung mga purpose natin sa buhay, you know? Kaya wag mong maliitin ang sarili mo. Okay? Wag mong ikumpara ang na narating, no, or na-achieve ng ibang tao. Huwag mong ikumpara yon sa sarili mo kasi kanya-kanya tayo ng timing. Kanya-kanya tayo ng path na dinadaanan. Okay? Kaya hindi po pwedeng maikumpara natin ang sarili natin sa iba. We are all unique. Okay? So, what else? We have love. Live your life, or you live your truth and share the love that is in your soul. Ayan. So, lahat tayo, diba? We are all gifted with love. You know, kaya dapat i-feel natin, no, yung punuin natin ang sarili natin ng pagmamahal so that we could have a lot of love to share with other people, diba? So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo, Taurus. We have 7 of voices. Ayan. So, maging mapagmatsyag kayo. No, warning ito sa inyo sa ngayon na there could be people around you na merong hindi masyadong magandang iniisip towards you. So, but of course, this is a reading for the collective. So,
yung mga mensahe dito hindi magra-resonate lahat sa inyo, kaya kunin nyo lang kung ano yung magra-resonate sa inyo. But for some of you, this is a warning na there could be people around you na po pwedeng nagbabalak ng hindi maganda. Na pwedeng budulin ka, iskamin ka, yung ganon. Kaya paalala ito sa inyo na dapat maging mapagmatsyag kayo, dapat pakinggan ninyo yung inyong intuition kasi yung intuition ninyo is guiding you. It's always going to send you a signal if merong something off sa mga tao sa paligid niyo. Merong mga taong gustong lokohin ka, gustong iskamin ka, pagsinungalingan ka. For sure yung intuition mo is going to give you a signal na dapat iwasan mo yan, at use your own judgment and discernment, Lakasan mo yung inyong radar, lakasan mo yung inyong pick up, kumbaga, sa mga taong ganito. Kasi mararamdaman mo naman yan, kung mayroong mga binabalak na hindi maganda ang tao sa paligid natin. You will always, feel it, that kind of energy. What else? We have Tower. There is a sudden change that might happen in your life, at depende yan sa inyong sitwasyon. This could be something na hindi na to nakakabuti sa'yo. Maaari, na this is something that you need to release, pero baka hindi mo to ibang bagay ang inaiisip mong i-let go. But this one also is something that you need to let go, pero baka hindi mo yun napapansin. Kaya, it is the divine universe, going to do it for you. It's the divine universe going to do the favor para sa'yo na tanggalin ito sa buhay mo. Kaya, maaaring magkaroon dito ng mga ilang pagbabago din sa buhay mo. Major changes in your life, na kailangang mangyari because dapat na mangyari na. It's about time na dapat nang mabago, dapat nang mangyari ang mga bagay na ito. Alright? So, yun. Tingnan natin kung ano pa yung Ace of Voices. Ace of Voices is a new beginning energy. Ace is a new beginning. At meron dito mga bagong chapter in your life that is going to happen. There is a new chapter in your life that is about to change dito, dahil makakatulong din dito yung mga bagong bagong ideas mo. Meron dito mga bagong may mga bagong idea, merong mga bagong pangyayari dito na maaaring mag-unfold sa buhay mo na siyang bibigay ng lesson sa'yo, at magagamit mo yan towards making a decision for whatever is necessary dito to be decided, yung ganon. So, good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So, tignan po natin. So, dito lang at nalaglag yung isa. So, ito po yung paunang card ninyo. It's time to reveal your radiant light to the world. So, panahon na para i-share mo na yung inyong inspiration. It's time na to use your light, to help other people find their own light. It's about time na to use your light para na ma-inspire mo ang maraming tao, matouch mo ang buhay ng maraming tao. So, panahon na, ito na yung inyong mission sa ngayon, to be a beacon for others, to be an inspiration to others, yung ganon. So, what else? We have release. Release anything that keeps you from your path of authenticity. Okay? Panahon na ito para mag-let go kayo, Gemini. There are some things,
or people in your life, naging parte ng buhay mo na kailangan mo nang i-let go kasi hindi na to makakatulong sa'yo. Hindi na to makakatulong sa'yo na ah, mapabuti or mapaganda ang kalagayan ng buhay ninyo. Okay? Kaya panahon na para i-release nyo na ito. We have dreams. The universe speaks to you through your dreams. Okay? So, may mga panaginip siguro kayo sa ngayon, and those panaginip are guidance para sa iyo, no? Kaya pay attention doon sa mga elements, no, ng inyong panaginip na nakita ninyo, kung naaalala pa ninyo, no, na napanaginipan ninyo. Write them down on paper. At kasi kung hindi man ninyo alam kung anong ibig sabihin ng mga elements na yon na nakita ninyo sa inyong panaginip, paki-google na lang po, hanapin ninyo, i-search ninyo yung dream meaning, no, na kung ano man ang elements na yan na nakita ninyo sa inyong panaginip. No, otherwise then it's okay kung alam mo na, 'di ba? But you just write them down para hindi ninyo makalimutan, kasi mababalik-balikan ninyo yan, no? Depende sa kung anong mga nangyayari sa buhay ninyo, you can refer to that, no? So tingnan natin kung ano pa ang mga messages ninyo. Gemini, we have two of inspiration. Two signifies decisions, no? Choices. So, maaari ng iba sa inyo rito making a decision. Maaring meron kayong mga pinaplanong gawin, and you need to make a decision. Okay? Maaring meron kayong kailangang gawin sa ngayon. May mga plano kayo siguro for expansion, for travel, yung ganon, at kailangan mo na magdesisyon kung saan kayo pupunta, or ano siguro yung uunahin mo, how you are going to do, no? The things na pinaplano ninyo. So, pwedeng ganon. Meron travel, no? Dito for some of you, Gemini. At maaaring that is something that you are looking forward to, yung travel na ito. So, we have 7 of inspiration. Parang binabakuran mo yung portal na to, yung pintong ito. So, maaari na you are protective, no? Parang nagiging protective ka dito. So, pwedeng ang iba sa inyo rito is protecting or trying to protect what is valuable to you. Maybe you are trying to protect your peace as well, protecting your valuables, your tangible and intangible, mga ganon, no? Kasi nandito nakabantay ka, as in, 'di ba? Nakadipa ka para walang makapasok, walang intruder, yung ganon. So, maaaring you are trying to protect some valuables, no, of yours dito. Kaya go for it, no? Maganda yan na naiisip mo, maganda yan na nakikita mo, no, na kailangan siguro ng protection ng kung ano man ang mahalaga sa buhay mo. So, what else? We have Hermit. Ayan, you may need to do some kind of time out, no, sa kung ano muna ang iyong pinagkakaabalahan. Baka kailangan mo ngayon ng pahinga, kailangan mo muna ng distansya from the worldly things na pinagkakaabalahan ninyo para kayo ay makapagnilay-nilay at makapagmuni-muni. Maybe there is something dito na gumugulo sa isip mo, or meron something dito na gusto mong hanapan ng rason, or gusto mong magkaroon ng linaw, about whatever this is na maaaring naguguluhan ka. Kaya, iniimbitahan ka dito na mag-solitude ka, no, na stillness ka para na mapag-isipan mong mabuti. 'Di ba? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Thank you. So, Cancer, pa unang message ninyo is channel. You are a channel through which healing energy reaches the world. Ayan. So,
Ginagamit kayo ng universe dito to be the channel, no? Or to be a channel of His healing energy para maipadala sa mga tao, para makatulong siya sa mga tao na manggamot, no? He's going to use you as the channel of that, or conduit, no? Light, it is time to reveal your radiant light to the world. Panahon na, Cancer, para talagang ay embrace mo na etong mission mo sa buhay. To be the beacon for others, to be an inspiration for others, 'di ba? To help other peoples in many different ways that you can, no? Malaki ang mission mo sa ngayon. So what else? We have signs. The universe has been gently nudging you forward by revealing to you signs and synchronicities. Ayan. So, maaari, no? Ang iba sa inyo dito, Cancer, baka matagal na kayong nakaka-receive ng mga signs, symbols, and synchronicities. Pero, and that is guidance para sa iyo, ano? Para tulungan ka, magabayan ka, kung ano mga bagay na dapat mo nang pagkaabalahan sa ngayon, ano mga dapat mo nang gawin, pero baka hindi ninyo yun napapansin, no? Maybe you are ignoring it, or hindi mo nagigets, no, na yun ay mensahe para sa iyo dahil siguro sa dami, 'di ba, ng iniisip mo, dami ng pinagkakaabalahan mo, kaya yung mga subtleties na yon hindi ninyo napapansin. So this is a reminder para sa iyo. Okay, napansinin mo mga yan because those are signs. Those are guidance para sa iyo. We have two of inspiration, and this is about planning, this is about making decisions. Siguro may mga iba't ibang choices, no, kayo na dapat pagpilian dito. That could be related to your plans, expansion, travel, yung mga ganon, no? At maraming options siguro rito na kailangan mong pagpilian, and that is yet to be decided on. So, what else? We have two of voices, another two. So, synchronicity ito, Cancer. We have number 22 and master number yan, no? Yung number 22 is a master number. Kaya I suggest, pakitignan po ninyo ang ibig sabihin ng master number 22. For more guidance, i-google po ninyo yan, i-search ninyo kung anong ibig sabihin ng master number 22, because there's extra, no, inspiration or information na gusto ng universe na mabasa ninyo dyan. Alright? So, two of voices is a decision, no? Merong indecision dito. Merong kailangan kayong pagdesisyonan pero hindi ninyo pa naiisip kung paano ninyo ito gagawin, or meron kayong kailangan pagdesisyonan pero hindi pa malinaw siguro sa isip ninyo kung ano ang magiging desisyon ninyo, no? So, kaya nandoon kayo sa period of indecision na may kalituhan pa kayo. But your intuition could help you, no? If you are going to listen to your intuition can help you na magkaroon ng linaw, no, ang inyong isipan. So, we have the Fool. Ayan. So, meron ditong new beginning. This is a new path that you are going to enter around this time or in the next few days, Cancer. And this could be something, no, na pinagdedesisyon na ninyo. Baka ito yung choice, maraming choices dito of what are the things that you want to start with, at maaring hindi kayo nakakapili pa, no? Baka naguguluhan kayo kasi baka hindi lang ito talaga iisa, no, na gusto ninyong gawin. Maaring there are various opportunities dito, no? Anong sisimulan ninyo? Kunyari, baka meron kayong mga hindi lang iisang offer ng trabaho, 'di ba? At baka nahihirapan kayong mamili or career path because maaaring they are all good, no? They are all beneficial for you. Lahat yan kursonada mo. Siguro, kaya nalilito ka kung alin ang mas pipiliin mo, alin yung ipaprioritize mo, no? So, good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan.
Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, Leo, we have gratitude. Universal love shines through the miracles of life all around you. So, kailangan dito na, paalala ito sa inyo na kailangan din yung magpasalamat or huwag kayong makakalimot magpasalamat. No? Sa lahat ng biyaya na meron kayo, sa lahat ng biyaya na binibigay sa iyo ng Divine Universe. Okay? So, do not disregard those miracles, those blessings na binibigay sa inyo ng Divine Universe. Okay? Magpasalamat kayo. Okay? Magpasalamat kayo. So, kasi yung kapag nagpo-project tayo ng gratitude attitude, parang nagbubukas tayo ng malaking pinto niya, or mas maraming pinto pa para para sa mas maraming blessings. Kaya wag ninyong kakaligtaan, wag ninyong kakalimutan. Okay? So, what else? For Leo, we have light. It is time to reveal your radiant light to the world. Panahon na para mag-share kayo ng yung liwanag para makatulong kayo sa iba, find their own light as well. Okay? So, siguro, magiging kayo, your beacon for others, diba? You're going to inspire other people through your words or through your kind deeds, So, iba-iba yan, depende sa inyong sitwasyon. But, it is about time na to use your own light, to help other people na maging maliwanag din ang buhay nila, maging inspired din sila, yung ganon. So, what else? We have meditation. Ayan, Leo. Baka itong kailangan mo sa ngayon, Magmuni-muni, magnilay-nilay, mag-meditate kayo para na you can get back to your core. Kasi baka fragmented ang isip ninyo, baka kayo ay nalilito na, kayo ay naguguluhan na sa mga nangyayari sa buhay mo. So, it's maybe because, kailangan mo din ng panahon para magnilay-nilay ka. Kailangan mo din ng panahon para makapagmuni-muni ka. And the best thing to do is to do some kind of meditation. Okay? Kasi talagang it will ground you. It will ground you. At makakabalik ka sa mas maging magandang pakiramdam. So, tingnan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa iyo sa ngayon. We have the world cosmos. Ayan. So, baka may travel ang iba sa inyo dito, Leo. Maybe you're going to travel somewhere. Pwedeng international travel yan. Baka meron kayong opportunity to travel abroad. Pwedeng pasyal, or pwedeng migration, or pwedeng job overseas. Ito, baka may offer kayo of job overseas. So, pwedeng ganun ang ganap dyan. And this is also a time for success, So, magkakaroon kayo rito siguro ng mga worldly success. Kaya, you deserve to celebrate it. Okay? Deserve mo na i-celebrate yung ano man ang mga success na ito. Kaya, i-savor mo yan. Kasi pinaghirapan mo yan. Ang iba sa inyo rito, also, talaga meron kayong mga accomplishments and achievements. Mga tagal na ninyong pinagtatrabahuan, matagal na ninyong ginagawa. At ngayon, finally, you are going to succeed, matatapos mo na. Maybe it's coming to its completion na, Kaya, napakaganda. Isa pa, Leo, this is also siguro a time para sa inyo din na it's a time for you to savor, your successes. At kapag may napagtatagumpayan tayo, ibig sabihin, 'di ba, parang natapos mo na kung ano man ang project na yun, or natapos mo na yung bagay na yun. So, it's about time na as well na siguradong merong papasok na bago. Siguradong merong dadating na bagong opportunity na pagsisimulan mo na naman. And there are new opportunities that will knock on your door, Kaya asahan mo na yon. We have the Empress. This is also creation energy. This is also a new beginning energy. And si Empress, very 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 abundant and prosperous. Kaya most likely, kung ano sisimulan ninyo rito, could be
related to new trabaho, additional na trabaho, 'di ba? Or panibagong negosyo, something like that, or panibagong career path. Or probably, no, magba-branch out na kayo. O pwedeng ganun din, ano? Mas marami na kayong gagawin, mas marami na kayong magiging trabaho, dodoblehin mo na yung career mo, yung ganun. No? So, pwedeng ganun. Or yung success na to na makakamit ninyo could be financial success or material success. No? So, congrats sa'yo. Kasi magiging maswerte ka na ngayon pagdating sa pera. We have Four of Voices. Si Four of Voices naman is, si Four of Voices is about pagpapahinga, you know. So, since marami na kayong ginawa, no, may mga successes kayo, ibig sabihin dito na somehow, napagod din talaga kayo, 'di ba? Kaya nga kayo nagtagumpay dito kasi maybe you've been working long hours for that para ma-achieve ninyo something like that. Kaya it's about time na before you start a new beginning, it's about time na for you to replenish muna your lost energy. Panahon na para magpahinga ka din muna, ihanda mo muna yung inyong katawan, yung inyong sarili for whatever is next, no, na gagawin mo. Okay? Kaya kailangan mo na magpahinga ka muna. So, good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first message ninyo is Gaia. No? Sabi dito, connect to the pulse of Mother Earth. She will guide you through this time of change. Ayan. So, siguro, matagal-tagal na kayong hindi nagkakaroon ng panahon, ano, Virgo, na mag-spend time with nature. Maybe matagal-tagal na kayong hindi man lang nakakalibot, no, sa nature, nakakapasyal sa nature, you know, kung saan may dagat, kung saan may mga puno, park, mga ganon. Kaya you're being invited here, no, to connect, no, with nature. Kasi iba yung pakiramdam, no. Yung nature spirits very therapeutic, very healing. Napakaganda, lalo na kung meron kang pinoproblema, meron kang iniisip, merong mabigat na nararamdaman, you know, spending time with nature is very healing and very therapeutic. Kaya nakaka-relax talaga yon. We also have stillness. Reflect on this moment with love, kindness, and compassion. So it's about time na, no, for you to put yourself into stillness, put yourself in solitude muna para you can take a break. You can take a breather. Okay? Kailangan mo siguro yan sa ngayon. Freedom. Follow your heart and nurture your soul with love and freedom to grow. Okay? Sundin mo kung anong bulong ng puso mo. Sundin mo kung ano yung kung ano yung gusto ng puso at ng soul mo. Okay? Yun ang sundin mo kasi yun ang makakapagpasaya sa'yo. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para kay Virgo. What are the messages for Virgo? We have the Emperor. Napakaganda. This is about stability. No? Stability sa pamilya, sa relationship, sa pera, trabaho, career, negosyo. So, that is what you are going to focus on sa ngayon, or maybe yun ang goal ninyo, yun ang tina-target ninyo, no, na magawa ninyo, na magkaroon kayo ng stability. So, which is really good. At isa pa, Virgo, maaari, no, ng iba sa inyo rito is siguro you're very influential. Baka kayo ay nasa position of authority, or po pwedeng kayo ay nasa mataas na posisyon sa trabaho, sa gobyerno, yung mga ganon. Or baka papunta pa lang kayo doon. No? Baka kayo ay mai-appoint or mailalagay sa isang position of authority. Yun ang napipick up ko dito. Kasi I can sense leadership and power, no, dito sa energy na ito. So, good luck. What else? We have Muse of Materials. You are very lucky. 'Di ba? Napakaswerte mo sa ngayon. Kasi si Muse of Materials, isa din siyang leader, no? Isa din siyang leader.
This signifies na nandoon ka sa puntong you're very successful na in terms of your money, career, and finances. So, magkakaroon siguro kayo rito ng promotion talaga, or po pwedeng nandoon na talaga kayo sa posisyon na malaki na ang sweldo ninyo, nasa authority na kayo, position of authority, nasa powerful position na siguro kayo sa inyong tinatrabahuan, no? Pwedeng nandoon na kayo, or that is where you are heading, no? Baka may promotion kayo very soon. At pwede rin na pagdating sa inyong negosyo, kung may negosyo kayo, baka you're very successful na din sa negosyo, or established na din kayo sa inyong negosyo. So, that is also possible. Pwede rin dito, Virgo, na ang iba sa inyo, talagang marami na kayong pera. No? Mayayamanin na kayo, marami na kayong pera, or marami kayong marami kayong abalahan na pagkakaperahan, 'di ba? Maaaring gano'n. Kaya you are very lucky. You are wealthy, no? Kasi that is very abundant and prosperous energy na muse of materials. So, yun. We also have 4 of voices and marami-rami. So, we have 4 of voices. At yung 4 of voices is time to relax, time to replenish your lost energy. Kailangan mo dito na magpahinga. Okay? Kaya kayo merong stillness energy din, diba? Kasi halos parehas lang sila. Na kailangan mo talaga, siguro Virgo, pagod ka na. Maybe you're so exhausted na ngayon, physically, mentally, and emotionally. Baka kayo ay talagang sobrang sipag, since si Virgo is a very workaholic, no? Very workaholic ka, napakasipag mo, at maaaring at this point, hindi kayo nakakapagpahinga pa. Maaaring meron kayong tinapos na project, or kung ano man ang ginagawa ninyo, maaaring you are so tired na. So, pahinga ka muna, okay? Kailangan mong bumawi muna sa lakas, no, na nawala sa'yo, para nang sa gayon, magawa mo, 100%, yung mga susunod mo pang pagkakaabalahan, okay? We also have 2 of materials, no? 2 of materials, there could be a lot of opportunities na pwedeng dadating sa'yo. Kaya, kailangan mo talaga na maging handa ka, maging malakas ang inyong katawan, kasi marami kang ginagawa eh. This is also multitasking. So, siguro, talagang marami kang pinagkakaabalahan, you've been multitasking, there could be more opportunities then na kailangan mong pagpilian, yung mga ganon, kaya pa nga naaaligagana kayo, okay? So, we have ton of emotions, which is really good, kasi feeling ko, makakatulong ito, na yung energy na to sa inyo. Kasi si Ten of Emotions is happy family. So, siguro, you have also a very supportive family beside you, at may nakaka-appreciate sa'yo, so mas mas lalong ginaganahan, or maybe this is what you are working on sa ngayon, na magkaroon ka ng isang masayang pamilya, isang pamilyang contented, fulfilled, nagkakaintindihan, nagmamahalan, yung ganon. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So Libra, Gaia, connect to the pulse of Mother Earth. She will guide you through this time of change. So, ayan. So, siguro Libra, meron kayong, may panawagan kayo rito, na mag-spend time kayo with nature, no? Baka kailangan ninyo ngayon na kailangan ninyo ng fresh air, yung mga ganun ba, no? Para to breathe in, the energy of Mother Gaia, which is Mother Earth. So, baka hindi na kayo nakakapag-spend time outdoors, hindi na kayo nakakapag-spend time with nature, kaya yan, iniimbitahan kayo rito na once and for all, mamasyal naman kayo, kung saan may nature, alright? Kasi very therapeutic and very healing, yung nature.
makakatulong yan na gumaan-gaan ang inyong pakiramdam. We have celebration. Celebrate your achievements. You truly are a gift to the universe. So, congratulations. Kasi maaaring meron kayong accomplishments and achievements dito na makakamit. Kaya, ayan, no, i-celebrate ninyo yan. You deserve it. So, what else? We have choice. By staying conscious in your thoughts, you guide your journey in the direction of choice. Ayan. So, siguro meron kayong mga desisyon na kailangan gawin dito. You are going to make choices. So, yun. Kung ano man ang bagay na ito, make sure na pag-isipan ninyong mabuti at huwag kayong basta-bastang magdedesisyon na hindi ninyo napag-isipan, hindi ninyo pinagmuni-munihan para wala kayong pagsisihan. Okay? So, tingnan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa iyo for today. We have priestess. Ayan. So, intuition, no? Inaanyayahan kayo rito ng spirit to listen and follow what your intuition is telling you. Alright? Sundin ninyo kung anong bulong sa inyo ng intuition dito because this is going to guide you, no, kung ano yung dapat ninyong gawin, no? Lalo-lalo na dito sa choice na ito. Pag nakikinig kayo sa inyong intuition, kahit magulo ang isip ninyo, if yung logical mind ninyo, but if you are listening to your intuition, for sure you will be guided, no, accordingly. Alright? So, what else? We have Four of Voices. Ayan. So, dito sa Four of Voices, pagod, no, si Libra. Maaring marami kayong trabaho, marami kayong ginagawa, there are so many things that you are thinking about, no? Kaya magulo din ang isip ninyo talaga because of that. So, this is an invitation para sa'yo na magpahinga ka din, okay? Magpahinga ka din. It's about time na for you to rest. It's about time na for you to step back muna from what is making you busy para magkaroon ng time kayo para sa sarili ninyo na makapagpahinga din. Alright? Kasi mahirap, no? Kapag pagod na kayo, hindi na kayo nakakapagpahinga man lang, mahirap gawa ng mga bagay. Diba? Mahirap gawa ng mga trabaho kung kayo ay pagod na. Hindi mo may bibigay yung 100% mo dyan. So, we have Seven of Voices. This is a warning para sa inyo, no? Na mag-iingat ka din sa mga desisyon na gagawin mo, mag-iingat ka din sa mga taong kakausapin mo. Do not trust, no, the people 100% agad-agad. Kasi baka meron dito mga mambubudol, mga scammer, mga manloloko sa paligid ninyo. Okay? Kaya it's important for you to, to be vigilant. No? Huwag kayong basta-basta magtitiwala. Alright? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. And by the way, Scorpio, happy birthday po sa lahat ng mga nagsa-celebrate ng birthday ninyo sa ngayon. And during this birthday season ninyo, no? Maraming salamat sa inyong suporta sa aking channel and happy birthday po sa inyong lahat na nagse-celebrate ng birthday sa ngayong season. And also, gusto ko lang po mag-shout out sa ating birthday ngayon, celebrant sa ngayon na si @Elren TV 2795. Shout out po sa inyo and happy viewing po at nandiyan kayo sa UAE, no? Sa Dubai, UAE, mag-iingat po kayo and good luck po sa inyo and happy birthday. And to the rest, no, of the Scorpios that are celebrating your birthdays this birthday season at sa ngayong araw, happy birthday po sa inyo. May God bless you more. So, ito po, first message ninyo for today, creation. Being creative is a wonderful way of witnessing the unfolding of your limitless creative soul. So, feeling ko dito, meron kayo mga sisimulang bagong ganap sa buhay. Maybe, as you
as you start your new birthday season, siguro may mga bagong intentions kayo na gusto ninyong simulang gawin, ano, sa ngayong bagong yugto, no? Bagong taon ninyo. Siguro meron kayong mga bagong sisimulang bagong ganap, bagong trabaho, career, business, or kung ano mang project or ano mang anything, no, na gusto ninyong bago para sa buhay ninyo. Maybe you're going to start now. Yung next message ninyo is inner world. Your external world is a reflection of your inner world. Ayan, so Scorpio, this is a reminder, no, para sa inyo na uh, yung kung anong nakikita ninyo sa inyong 3D reality, kung ano yung mga nagma-manifest or kung anong mga nag-manifest na sa inyong 3D reality, that is the yan ang naging laman ng isipan ninyo once in your life, 'di ba? Or mga nakaraang buwan, nakaraang weeks, no, maaring yan ang iniisip ninyo. Kaya ngayon, yan ang nagmamanifest sa buhay ninyo. Kaya always be aware, no, of what you are thinking, kasi yun ang eventually makikita ninyo sa inyong realidad. Alright? So, it is time also to reveal your radiant light to the world. No? This is your mission in life. No? Isa ito sa mga purpose and mission ninyo in life na panahon na para ilabas mo kung ano man yung inyong liwanag. No? Kung ano man ang liwanag sa buhay mo. And now is the time for you to share that to the world. You know, at sa mga tao sa paligid mo. Maaaring you are very inspirational, you're very influential sa ibang tao in a good way. No? At maaaring yan na ang isa sa mga mission ninyo sa buhay sa ngayon. So, tignan natin kung ano pa ang mga messages ni Scorpio. We have Page of Emotions. Ayan. So, maraming balita, no, pwedeng dumating dito na maaaring magpapakilig sa iyo. So, this could be related to relationships, no. Baka meron ditong mga magpapalipad hangin sa inyo, lalo kung single pa kayo, no. May mga tao siguro dito that are going to send you compliments, 'di ba? May mga ganon. Or pwedeng meron ditong mga kunyari invitations para sa iyo, para sa mga okasyon, ano? At baka ito ay mahilig kayo sa ganon. Kaya tuwan-tuwa kayo na meron kayong imbitasyon muli kasi maybe it's been a while na hindi na kayo nakaka-attend ng mga ganong klaseng gatherings, no? Kaya maaaring isa yan sa mga magpapakilig sa inyo sa ngayon. You have the full, you have creation, tapos the full energy, so definitely meron dito kayong sisimulang bagong ganap sa buhay, no? May bagong chapter kayo na gagawin, no? Maybe this is an adventure para sa'yo kasi baka talagang totally new ito para sa'yo at maybe this is also something that you are going to try sa ngayon na as in bago, no? As in siguro ngayon nyo pa lang ito gagawin or ngayon pa lang ito itatry, something like that. Possible then na ang iba sa inyo, Scorpio, is going to siguro you are going to start a new pwedeng bagong trabaho, career, negosyo, no? Pwedeng relationship, no? Baka mayroong bagong relationship talaga na pwedeng pasukin kayo, no? Pwedeng magta-travel din kayo rito. So, yun din na napipick up ko dyan. We have two materials. Wow, multitasking kayo, no? Ang daming bulaklak dyan, no? Tapos may hawak pa kayong dalawa. So, parang, this signifies a lot of things, no, na maaaring pinagkakaabalahan ninyo. Marami kayong ginagawa. Maybe you have a lot of, you have too much on your plate, kumbaga, no. Marami kayong pinagkakaabalahan, maraming trabaho, marami kayong obligasyon, responsibilidad, mga ganon. Kaya, aligagana kayo, no. Marami kayong, there are so many things, no, that you are looking after. Kaya, maybe, this could be also a message para sa'yo na it's about time for you to bring the balance back in your life. Panahon na para balansehin mo din ang buhay mo. Para
maging okay ang pakiramdam mo, para maging maganda lang ang pakiramdam mo lagi, no? You need to take care of yourself. You need to take care of your health, alright? So good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana pa'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Gratitude, Sagittarius. This is a reminder para sa iyo, no, na magpasalamat ka. Learn to be appreciative, no, and grateful sa mga biyaya na natatanggap mo, no. Learn to be grateful doon sa kung anumang mga blessings, iba't ibang klaseng blessings na dumadating sa buhay mo. Kasi the more na nagpo-project ka ng gratitude attitude, mas nakakaano ka niyan, mas parang nagbubukas ka ng mas maraming pinto para sa mas marami pang blessings, 'di ba? So, what else? Mabibigyan ka pa ng mas marami ng universe. Patience, be patient and allow destiny to unfold at its own pace. Ayan. So, baka, ang iba sa inyo kasi, baka nawawala na ng pasensya, natatagalan na kayo sa mga hinihintay ninyo or mga inaasahan ninyong mangyari. So, siguro parang nagiging impatient na kayo. Kaya this is a reminder sa inyo, no, try to be patient, okay? Kasi hindi lahat ng bagay, always remember that, hindi lahat ng bagay na inaasahan natin ay mangyayari sa timeline na gusto natin itong mangyari. Not everything, no, happens sa divine, sa ano natin, sa according to our will or according to our timing, 'di ba? Let's always remember, no, na kailangan natin maging pasensyoso at pasensyosa kasi things are unfolding according to the divine will and according to the divine order and timing. Okay? Kaya hindi natin yan mapipilit, hindi natin yan mapupush. Bagkus, no? If we are going to continue to push kung ano yung gusto natin, na alam naman natin talagang hindi nangyayari, mas lalo lang parang we're getting in our own way, you know, in that sense. Kaya mas lalo lang masisira, no, yung diskarte ninyo dyan. No limitations. You are a celestial being with unlimited potential. There is much for you to share. Kaya maaari, no, ngayon ang pagkakataon mo para makatulong ka siguro sa iba, no? Marami kang you have so much you have so many tricks on your sleeves, ika nga, no? At marami kang pwedeng maitulong sa iba, marami ka pang pwedeng magawa, no? Para sa mundo, 'di ba? Na hindi lang ikaw ang makakapakinabang, hindi lang ikaw ang magi-enjoy, but also there are so many people na pwede mong matulungan, no? So what else, Sagittarius? We have justice. And so balance, no? Balance will be back in your life, so which is really good. Kasi maaaring ngayon may mga bagay na gagawin ka para maayos, no, ang how you navigate your life, kumbaga. Kaya mababalanse mo na ang lahat. Justice will be served as well kung meron kang mga pinaglalaban dyan sa korte man or hindi. Kung ano yung pinaglalaban mo, ano yung cause mo, kumbaga, maaaring yan ay makuha mo na sa ngayon, no? Mapagtatagumpayan mo na yan sa ngayon. At kung anong pinaglalaban mo, ipapanalo mo. What else? We have 5 of emotions. Ayan. So, merong sadness, no? Merong sadness, merong paghihinayang, and that could be related to something na maaring hinihintay mo, 'di ba? Maaring marami ka talagang bagay na inaasahan na mangyayari sa buhay mo pero hindi nangyayari, no? Kaya kayo ay medyo may lungkot, merong mga pagsisisi, merong deep sadness na nararanasan dito kasi baka you're feeling frustrated, no? But Sagittarius, katulad nga ng na-mention ko kanina, no, na not everything na gusto natin ay mangyayari. Hindi lahat ng gusto natin ay para sa ikakabuti natin, 'di ba? Kaya may mga bagay na gusto tayo na hindi binibigay ng universe because it's not the best for us.
'Di ba? Kaya maaaring gano'n ang nangyayari sa inyo sa ngayon, ano? Kaya kayo nalulungkot, kaya kayo nanghihinayang, kaya kayo nafo-frustrate because there are things, no, na it's not coming to fruition regardless sa kung ano man ang effort na binuhos ninyo, parang hindi dumadating. Kaya kayo nalulungkot. But, you know, isa lang ibig sabihin niyan, ano? It's not for you. Okay, kung hindi yan nangyayari, it's not for you. Umasa tayo, no, na kung ano ang best para sa atin, yun ang binibigay sa atin ng universe. Hindi tayo hahayaan ng universe na mapunta sa isang sitwasyon na hindi yun ang ikakabuti natin. Hindi yun ang best para sa atin. Kasi hindi lahat ng gusto natin mangyari sa buhay natin is what is best for us. Kaya, let's just trust, no, the divine. The divine has a plan for us. Each and every one of us, merong plano siya para sa atin. At kung ano lang yung makakabuti sa atin, yun ang ibibigay niya sa atin. Okay? So, what else? We have the star. Wow. So, see, meron din ibibigay sa'yo. And this is your, this is your wishes. No? Kung anong mga wishes mo, may mga wishes ka siguro na yun ang kakabuti mo. But there are wishes na may mga gusto ka na hindi yun makakabuti para sa'yo. Pero kung ano makakabuti para sa'yo, yun ang ibibigay sa'yo sa ngayon. See, you just need to be patient, Sagittarius. Okay? You just need to be patient. You just need to, you just need to learn how to wait. Okay? At ito, no, one day soon, dadating at dadating yung kung ano ang gusto mo, kung ano yung heart desires mo, na talagang yun ang makakabuti para sa'yo, yan ay ibibigay sa'yo. Okay? Good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, there is truth. See your light, know your power, have the courage to walk your truth. Ayan. So, ito yung ano ninyo. Ito yung panawagan sa inyo dito na have the courage to walk your truth. Okay, kung ano yung talagang sa loobin mo, ano talaga yung gusto mo, anong laman ng isip mo, yun ang gawin mo, no? Yun ang i-practice mo sa buhay mo. Okay, para kumbaga naka-align yung buhay mo doon sa kung ano talaga ang sinasabi ng puso mo, 'di ba? Earth Guide, your sacred calling upon this planet is to simply love and be loved. Ayan. So, simply love and be loved. So, siguro marami na din kayong nagawa sa buhay ninyo na you have touched other people's lives. You have changed other people's lives, no, sa mga simpleng ginagawa ninyo, 'di ba? Kaya maaari, no, na narinig nyo na to sa iba ng mga nakaraang panahon na siguro meron kayong mga natutulungan, and maybe, no, those people has been telling you na thank you for being my earth guide. Thank you for being my earth angel. Kasi maybe you're not aware, no, that you've been changing a lot of lives, no, for good. So, we also have celebration. Celebrate your achievements. You truly are a gift to the universe. So, meron kayo sa celebrate. No? Baka may accomplishment ka, may achievement ka sa ngayon, at yun ang isa-celebrate mo. So, congratulations for the job well done. You deserve that to be celebrated, diba? Kung ano man yung na-accomplish ninyo. So, we also have 10 of emotions. This is happy family. Marami na naman kayong nagawang maganda siguro sa inyong pamilya, kaya magiging masayang-masaya ang pamilya, no? Everyone is happy, everyone has magandang pakiramdam, contented, siguro they are contented, they are satisfied, maybe they are also tawag dito, they are fulfilled, no, at maaari, no, that's because of all of the efforts na nagawa ninyo para sa kanila, no, kasi parang feeling ko rito kayo lahat ng ginagawa ninyo, no, yung priority ninyo is your family, to provide for your family, to help your family, yung ganun ba, no? Kaya binibless din kayo ng universe, no, because you are very generous, lalo na sa inyong mga mahal sa buhay. Pwede rin na meron ditong reunion, no, for some of you,
baka kayo ay uuwi, no, sa inyong pamilya, kaya magkakaroon ng reunion. Eight of Emotions, this is travel, no? So, talagang merong travel na gagawin din kayo. So, maybe yung pag-uwi na ito, maybe malayo-layo ang ibabiyahin ninyo. Kaya lumalabas din yung ating travel energy. At saka, Capricorn, siguro meron kayong tatalikuran. There is something or someone that you are going to leave behind you kasi alam mo na hindi na ito yung para sa iyo. You're going to decide, no, na you're going to decide na iwanan na ang sitwasyon na to because maybe this is no longer what you want, or this is no longer the place, no, that where you belong, no. So pwedeng gano'n ang ganap dito, kaya magde-decide kayo na iwanan na to. So it could be anything. It could be a relationship, it could be a friendship, it could be trabaho, no. So depende sa inyong sitwasyon, but alam mo, no, nararamdaman mo na this is no longer the place for you, kaya aalis ka na dyan. Queen of Emotions, ayan. So, baka isa kang nanay na, no? Maybe you are already a mom, or kung hindi man ikaw isang nanay na biologically nanganak na ng sarili mong baby, or hindi ka man nag-adapt, no? But maybe ikaw yung tumatayong nanay, no? O pwedeng ikaw ang tumatayong nanay para sa mga kapatid mo, diba? Sa pamilya ninyo, yung ganon. And also, Capricorn, feeling ko din dito you are going to embody the energy of Queen of Emotions, which is very intuitive, very sensitive, very loving, very compassionate. Baka ganun kayo sa ngayon. Kaya take advantage of that energy, lalo-lalo na yung lakas ng radar, yung pagiging intuitive and sensitive ninyo. Gamitin ninyo yan sa ngayon kasi most likely maraming guidance, no, ang pwedeng dumating sa buhay mo, pumasok sa isip mo na gusto ng universe, no, na i-apply ninyo sa buhay ninyo on how you are navigating your life sa ngayon, no? So congrats, good luck sa'yo, thank you for watching, love and light, namaste. Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, yun. So, pauna mensahe ninyo, courage. Ayan. So, Aquarius, gisingin ninyo yung inyong courage, okay? Live your life fearlessly with courage, strength, and determination. Huwag kayong panghihinaan ng loob. Okay? Bagkus, lakasan ninyo ang inyong loob, lakasan ninyo yung inyong magpakatatag kayo. Kasi ganun ang buhay. Kailangang matibay tayo. Kailangang matatag tayo. 'Di ba? Para tayo ay magtagumpay. Hindi pwede ditong manghihina tayo, no? Sa konting problema, panghihinaan tayo ng loob. Hindi dapat gano'n. Dapat lumaban tayo sa buhay. Okay? So, we also have abundance. When your heart's intention is to serve humanity, doors of abundance naturally open. So, napakaganda din. Napakaswerte ninyo. Kasi meron ditong kasaganaan na paparating, no? There is an abundance coming your way. Aquarius, at yung abundance na to could be abundance of money, no? So po pwedeng meron kayong kasaganaan sa pera, swerte sa pera na dadating. Alright? Magnificence, you are amazing, you're magnificent and unique, but most importantly, you are enough. So, ito din ang isa sa powerful na reminder din sa inyo na you are amazing, no? Magaling ka, may mga kakayanan ka, you are unique. And kaya wag mong isipin, na hindi ka magtatagumpay katulad ng iba kasi ganito ka lang. Mga ganun ba? Wag mong iisipin yun, Kasi lahat tayo, we are all gifted. No? Lahat tayo binigyan ng universe ng talents, skills, and gifts para magamit natin yon para magtagumpay tayo sa buhay. Yun ang gagamitin natin para tayo ma-carry out natin yung mga goals natin, yung mga dreams natin, ma-carry out natin yung mga purpose natin sa buhay. Kaya wag mong iisipin, na nandito ka lang sa puntong ito sa buhay mo kasi hanggang dito ka na lang, hindi ka magtatagumpay kasi ganito lang ang meron ka, ganito ka lang, no? Don't
think that way, no? Kasi hindi yan ang gusto ng universe para sa atin. Hindi yan ang gusto ng Panginoon para sa atin. Ah, isipin mo na kanya-kanya tayo ng timing, 'di ba? Kanya-kanya tayo ng timing, kanya-kanya tayo ng path na dinadaanan. Hindi tayo pare-parehas. No, we are all unique from each other. Kaya hindi po pwedeng ikukumpara natin ang sarili natin sa iba. Hindi po pwedeng ikukumpara natin yung tagumpay ng iba sa kung ano narating natin. Hindi po pwede kasi iba-iba tayo ng panahon. May kanya-kanya tayong timing sa buhay. May kanya-kanya tayong path na dinadaanan. 'Di ba? Iba-iba tayo ng path sa buhay. Kaya hindi po pwede magkakasabay-sabay tayong magtatagumpay. 'Di ba? May iba-iba. Iba-iba ang panahon ng bawat isa. Okay? Kaya wag mong isipan na ganito lang ang sitwasyon mo sa ngayon because you are not good enough. No, hindi ganon. Lahat tayo, we are all amazing. We are all magnificent and unique. Okay? So, kanya-kanya lang tayo ng diskarte sa buhay. Kanya-kanya tayo ng, ay, naku, ang dami. Kanya-kanya tayo ng diskarte. Kanya-kanya tayo ng pamamaraan. No? Kung paano natin kiniklaim ang mga blessings natin sa buhay. Kaya hindi po pwede magkakasabay-sabay tayo. So, tignan natin kung ano pa mga mensahe para sa iyo. We have the Hierophant. Ayan. So, maybe you are seeking for an advice, no? Maybe naghahanap ka ngayon ng taong mag-a-advise sa'yo, taong makakaintindi sa'yo, taong maybe you're seeking for someone that can give you new perspective or new ideas. Ibang merong makakapag-advise sa'yo. So, baka yun ang hinahanap mo sa ngayon, no? So, what else? We have the moon. Ayan. So, this is, this is an energy na parang nagre-remind sa'yo, no, na gamitin mo yung inyong intuition, gamitin mo yung inyong mga psychic abilities sa ngayon para ma-access mo kung ano man ang mga guidance sa inyo ng Divine Universe, okay? Listen and follow what your intuition is telling you, alright? Sa ngayon. Kasi maaari na may mga divine guidance na pinapadala sa inyo yung universe at hindi lang ninyo yan. Hindi lang kayo aware of it, no? Kaya ito reminder para sa iyo. Naalalahanin mo mga yon. You have Ace of Materials, okay? Ace of Materials is a new beginning energy. At ang maganda rito kasi this is abundance and prosperity energy. Meron kayong abundance, so ibig sabihin nito na kino-confirm niya yung abundance energy na talagang meron at meron dadating na kasaganaan sa pera sa buhay ninyo sa ngayon. And it could come from various sources, no? Depende yan sa inyong sitwasyon. Po pwedeng may windfall of money, po pwedeng may panalo, po pwedeng may pamana, or po pwedeng may bonus sa trabaho, or kung saan pa manggagaling ang pera. No? But yung mga biyayang yan is going to bring you or you're going to it's going to allow you to experience abundance and prosperity into your life. At maaaring ang mga perang ito, dito kayo magsisimula, no? Nabaguhin na ang inyong financial landscape. Kaya, congrats and good luck. Thank you for watching. Love and Light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Thank you. So we have light. It's time to reveal your radiant light to the world. Okay? It's time to reveal your radiant light to the world. Panahon na ito para gampanan mo na or embrace mo na yung inyong purpose in life, ang inyong purpose in life, ang inyong ang tawag dito, yung inyong mission, no, sa buhay sa ngayon, to share your radiant light to the world, no? So siguro you are po pwedeng kayo ay light worker, po pwedeng kayo ay spiritual practitioner, spiritual worker, yung gano'n, no? And you are using your words or your hands, diba, to change other people's lives, to inspire many people around you, yung mga ganun ba?
We also have abundance. When your heart's intention is to serve humanity, doors of abundance naturally open. So, napakaganda nito kasi maraming biyaya ang paparating sa'yo. Isa na dyan yung abundance of money. No? Pwedeng merong kasaganaan sa pera na dadating and you're going to experience that abundance and prosperity into your life sa ngayon. At yan ay kailangan mong ipagpasalamat, no? And all our blessings na natatanggap sa buhay natin, kailangan ipinagpapasalamat natin yan. So, it's about time na for you also to be grateful, to express your gratitude sa lahat ng biyaya, no, na natatanggap ninyo sa buhay, Pisces. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang ganap dito for Pisces. We have two of inspiration. Merong decision na kailangan kayong gawin. Maybe you are facing an important decision in your life. You are facing an important choices dito na kailangan pag-isipan mong mabuti, no? Baka masayang, 'di ba? Kung ano man ang mga 'yon. Kaya kailangan na pag-isipan ninyo mabuti before you make a decision. So, pwedeng pinag-iisipan din ninyo dito yung travel, no? Kung saan kayo pupunta. Yung travel na yun, could be related to business, to trabaho, to siguro pag-aaral, or expansion, ano? Kung ano pa man. Eight of Inspiration, travel din ito, Pisces, no? So, most likely, meron kayong biyahe talaga na gagawin dito. There is an opportunities, no? There is an opportunity coming your way, or maraming good news din ang pwedeng dumating dito sa inyo na maaari, no? Na kayo ay magkakaroon ng pagkakataon para kayo ay bumiyahe, magkakaroon kayo ng pagkakataon para magkaroon siguro ng oportunidad dito of different opportunities na katulad na lamang ng trabaho, career, negosyo, 'di ba? So marami ang pwedeng dumating, pag-aaral, baka meron ditong offer of scholarship kung hindi man para sa inyo, baka para sa anak ninyo, yung mga ganong balita, no? And this period in your life, mabilisan, no? In transition ng mga bagay-bagay, mabilisan ang pagdating ng mga balita, mabilisan ang hinihinging desisyon nito para sa'yo, yung mga ganun ba. So, we also have the moon. Ayan, gamitin ninyo yung inyong intuition, okay? Listen and follow what your intuition is telling you, Pisces, kasi malakas ang inyong radar sa ngayon. Malakas ang inyong pick up sa ngayon. Gamitin nyo yan to your advantage. Kasi po pwede rin na naghihingi kayo ng guidance sa universe sa ngayon. Kaya, ayan, pinapadalhan kayo ng gabay. And yun, kailangan mo lang na maging kailangan mo lang na maging tawag dito, maging attentive kayo and receptive, no, sa mga pinapadala sa inyong mga mensahe. Okay? Good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.